Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang ika-4 sa huling wika ng ating Panginoong Hesus. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Hesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, papuri sa inyong pangalan. Salamat po sa pagkakataon na iyong binigay sa akin at tulungan niyo po ako, Panginoon, sa aking pagsasalita at sa lahat na makakarinig nito at mga panunood kay siyang kumilos sa kanilang buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, nasubukan niyo na po bang mapabayaan? So napakahirap po, no? Yung feeling mo na ikaw ay nag-iisa, nalulungkot, tatakot, at hindi mo alam yung gagawin mo, no? So dito, sasagutin po natin kung totoo po ba na pinabayaan ng Diyos ang Panginoong Hesus kung siya ay nasa krus. At ano nga po ba yung dahilan? Yan. So napakahirap po talaga ng dinanas ng ating Panginoong Hesus, no? Nung siya ay nasa krus. So ginawa niya itong lahat para tayo ay maligtas at linisin sa ating mga kasalanan. So, ang tao ay talaga yung makasalanan. Sabi nga sa Romans 3:23, walang matuwid, wala kahit na isa, no? Walang nakaabot sa pamantayan ng ating Diyos. So dito makikita natin, so napakahirap po talaga ng kalagayan at ng dinanas ng ating Panginoon, yung sakit at hirap. So hindi natin masusukat kung gaano ito kahirap. Nung siya ay nasa krus, ayan, so makita po dati na doon na napakahirap po. At nasambit niya po ang mga katagang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So doon po ay may tanong, totoo po bang pinabayaan ng ating Diyos ang Panginoong Hesus? Yan. Alam po natin lahat na ang Diyos ay banal. Pag sinabi natin banal, hindi po siya kumukonsinti ng mali. Ang mali sa Kanya ay mali, ang tama ay tama. Kung tayo may nakagawa ng mali, may karampatang pagpapalo sa ating ginawa. At kung tayo gumawa ng mabuti ay sa Kanya, tayo papalain. So sabi sa kasulatan, sa Biblia, sapagkat nasasulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So ang Panginoong Hesus po ay hindi nagkasalas, hindi kailanman. So, sabi nga po sa Biblia, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So hindi po nagkasala ang ating Panginoong Hesus. So siya ay nabuhay dito, nagkatawang tao, namuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. So hindi po siya nagkasala kailanman. Now, may tanong po rito sa sinambit ng ating Panginoon. Sinabi po ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Totoo po ba na pinabayaan po ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus sa krus? Ang sagot po ay opo. Pinabayaan po ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus sa krus. Bakit? Ginawa ito ng Diyos dahil mahal na mahal Kanya. Pinabayaan ng Diyos si Jesus para hindi Kanya mapabayaan. So yun po yung dahilan. Dahil mahal na mahal Kanya at ako. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya niya ito ginawa. At mahal din kita. Salamat po. Mag-iingat po kayo. God bless.